Isipin ito ng mabuti. Isang nanay sa Quezon City ang seryosong nagbu-budget ng baon ng mga anak, pambili ng bigas, kuryente, gasolina ng motor at pambayad sa hulog sa utang. Wala siyang hawak na kahit anong US Treasury bond sa kanyang pitaka. Hindi siya nanonood ng mga komplikadong Senate hearings sa Washington. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa Wall Street. Pero isang umaga, biglang tumaas ang presyo ng gasolina. Naging mas mahal ang imported na bigas sa palengke, humina ang halaga ng piso at sinabi ng anak niya na nagtatrabaho sa BPO, "Ma, baka mag-freeze hiring muna kami sa kumpanya." Paano nangyari ito? Doon nagsisimula ang malaking tanong. Paano naging problema ng ordinaryong pamilyang Pilipino ang eleksyon at politika sa Amerika? Sa telebisyon at social media, ang politika sa Amerika ay madalas na ipinapakita na parang simpleng laban lang ng dalawang magkatunggaling kampo. May kulay pula, may asul, may maiingay na slogans, may maiinit na debate, at walang katapusang memes na nag-aagawan ng atensyon. Pero sa likod ng lahat ng ingay at drama na ito, may isang halimaw na tahimik na nakaupo sa mesa. Ang halos 39 na trilyong dolyar na utang ng Estados Unidos. Hindi ito simpleng utang na parang kapitbahay na nanghiram ng pangmeryenda at nangakong magbayad bukas. Ito ang higanting utang ng bansang nag-i-issue ng pinakamahalagang pera sa buong mundo, ang dolyar, na siyang nagpapatakbo sa buong pandaigdigang kalakalan at pananalapi. At kung ang susunod na eleksyon o krisis politikal ay magbukas ng mas malaking paralysis, fiscal panic, o tuluyang pagkawala ng tiwala sa direksisyon ng ekonomiya ng Amerika, ang tanong ay hindi na lang, sino ang nanalo sa botohan? Ang mas mabigat at nakakatakot na tanong ay ito. Ano ang mangyayari sa buong mundo kung ang bansang nagsisilbing pangunahing bangko, pulis, pinakamalaking customer, at referee ng global economy ay biglang magmukhang hindi na sigurado sa kanyang sarili at sa kakayahang magbayad ng kanyang mga obligasyon? Ito ang tunay na panganib na hindi madalas nababalita. Isang panganib na may kakayahang magpabagsak ng mga pamilihan at magpahirap sa mga ordinaryong mamamayan sa buong mundo. Bilang isang behavioral economist, nakikita ko ang malaking irony ng sitwasyon. Sa Pilipinas, kapag may utang ka sa sari-sari store, araw-araw kang pinapaalalahanan ni Aling Nena. Kailangan mong magbayad agad para hindi ka mapahiya sa buong barangay. Pero sa Amerika, kapag may 39 na trilyong dolyar kang utang, buong mundo ang kinakabahan para sa iyo. Walang naniningil ng pabalang, polite pa rin ang tawag ng mga financial experts at malalaking institusyon, market volatility o elevated yield curve. Pero huwag magpalinlang sa magagandang salita at teknikal na termino. Ang epekto nito ay direktang tatama sa bulsa ng bawat mamamayan kahit gaano pa sila kalayo sa Washington. Unang malaking punto na dapat nating maintindihan ng malalim, bakit hindi ordinaryong utang ang 39 na trilyong dolyar na ito? Ang US debt ay hindi dapat ipaliwanag na parang household debt o simpleng utang ng isang pamilya. Ang Amerika ay may sariling currency, may napakalalim na bond market at may walang katapusang global demand para sa dolyar. Sila ang nag-i-issue ng perang ginagamit ng buong mundo sa kalakalan. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na silang limitasyon o makakapasok sila sa isang infinite money cheat code. Ang tunay na limitasyon ng Amerika ay hindi ang dami ng papel na kaya nilang i-print, kundi ang tiwala ng buong mundo sa halaga ng papel na iyon. Ang US Treasury bonds ang itinuturing na isa sa pinakalikido at pinakaimportanteng asset sa buong mundo. Ginagamit ito ng mga naglalakihang central banks, higanting pension funds, malalaking bangko, insurers at iba't ibang gobyerno bilang pangunahing safe asset. Kapag kailangan ng mundo ng isang ligtas na parking lot para sa kanilang napakalaking pondo, madalas sa US Treasuries ito pumupunta. Ang paniniwala ay napakasimple. Hinding-hindi magde-default o tatakbo ang gobyerno ng Amerika sa kanilang utang. Ito ang matibay na pundasyon ng buong pandaigdigang sistema ng pananalapi.
Pero kapag lumaki ng lumaki ang utang at kasabay nito ay lalong lumalala ang political dysfunction o walang katapusang awayan sa loob ng kanilang gobyerno, nagbabago ang pananaw at tanong ng mga investors. Hindi na lang nila tinatanong kung kaya bang magbayad ng Amerika. Ang bagong at mas mapanganib na tanong ay gaano kamahal ang magiging interes bago kami magpahiram ulit sa isang gobyernong palaging nag-aaway. Ayon sa mga ulat ng Reuters at Wall Street Journal, may matinding pressure mula sa elevated US Treasury yields at lumalaking pangamba sa borrowing costs na patuloy na nagpapalala sa debt service burdens ng Amerika at nagdudulot ng pangamba sa mga pandaigdigang pamilihan. Para mas madaling maintindihan, isipin ng isang malaking sari-sari store na lahat ng tao sa barangay ay lubos na pinagkakatiwalaan. Kahit may utang ang may-ari, okay lang sa lahat dahil malaki ang kita niya, maraming customer araw-araw, at siya ang may pinakamalaking tindahan sa lugar. Pero kapag araw-araw nang nag-aaway ang pamilya sa loob ng tindahan, nagbabangayan kung paano patatakbuhin ang negosyo at hindi malinaw kung sino ang magbabayad sa supplier, mag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi agad mawawala ang tindahan pero hihingi na ng mas mataas na presyo o interes ang mga supplier bago sila magbagsak ng produkto dahil sa tumaas na panganib. Kailangan din nating maging objektibo at kilalanin ang mga punto ng lakas ng Amerika. Napakalalim ng kanilang capital market, dolyar pa rin ang walang kaduda-dudang pangunahing reserve currency ng daigdig. Napakalaki pa rin ng kanilang kabuuang ekonomiya. Mataas pa rin ang antas ng productivity sa sektor ng teknolohiya, pananalapi, depensa, agrikultura at enerhiya. Kaya naman hindi makatotohanan at masyadong eksaherado ang simpleng claim na bukas ay babagsak na ang Amerika. Ang pagbagsak ng isang pandaigdigang higante ay hindi nangyayari sa isang magdamag. Isa itong napakahabang proseso ng unti-unting paghina na may malalilim na epekto sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Subalit, narito ang limitasyon at ang malaking panganib na hindi natin pwedeng baliwalain. Kapag ang eleksyon ay nagresulta sa mas matinding fiscal conflict, government shutdown, debt ceiling drama o biglaang policy reversal, maaaring tumaas ang tinatawag na risk premium. Kapag tumaas ang borrowing cost o gasto sa pag-utang ng Amerika dahil sa pagkawala ng tiwala, automatikong pwedeng tumaas ang global interest rates. At kapag tumaas ang global rates, mas nagiging mahal ang pag-utang para sa ibang bansa. Kasama na ang mga developing nations tulad ng Pilipinas. Ang simpleng away politika sa kanila ay nagiging mabigat na pabigat sa ekonomiya nating mga nandito sa kabilang panig ng mundo. Ang mga budget shutdown sa US, ang walang katapusang debt ceiling standoff, ang banta ng credit downgrade, ang biglaang pagtaas ng bond yield, at ang matinding investor anxiety ay hindi parang isang asteroid na biglang babagsak mula sa langit at wawasak sa lahat ng walang babala. Mas tamang ihambing ito sa isang pressure cooker, tahimik at parang walang nangyayari sa simula pero habang patuloy na tumataas ang init at pressure sa loob dahil sa mga maling desisyon sa politika, unti-unti itong lumalapit sa punto na may sumisipol na nagbababala na anumang oras ay maaari itong sumabog kung hindi agad mapapalabas ang labis na pressure sa pamamagitan ng matitinong reforma. Ano ang direktang epekto ng pressure na ito sa Pilipinas? Ang mas mataas na global rates ay pwedeng mag-pressure ng husto sa halaga ng piso, magpamahal ng imported fuel o langis, magpataas ng financing cost para sa ating gobyerno at mga pribadong kumpanya, at tuluyang magpabagal ng mga bagong investment na lilikha sana ng trabaho. Sa loob ng ordinaryong bahay ng isang Pilipino, ang mga komplikadong terminong ito ay hindi tinatawag na treasury yield o macroeconomic indicator. Ang simpleng tawag dito ng nanay na nagbabudget araw-araw ay, bakit parang kulang na naman ang sweldo natin ngayong buwan kahit hindi naman tayo gumastos ng malaki o bumili ng luho? Dito tayo papasok sa ikalawang malaking daloy ng ating pagsusuri. Ang eleksyon sa Amerika bilang isang trigger at hindi ang mismong ugat ng problema. Ang isang eleksyon, gaano man ito kagulo o kaingay, ay hindi automatikong sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya.
Pero pwede itong maging mitsa o trigger kung palalalain ito ang existing structural problem ng kanilang bansa, ang napakalaking deficit, ang patuloy na lumulubong interest payments, at ang kawalan ng malinaw na fiscal discipline ng kanilang mga pinuno. Ang apoy ng krisis sa utang ay matagal nang nandoon. Ang magulong eleksyon at politika ay maaaring maging gasolinang ibubuhos dito upang lalo itong lumaki. May dalawang mahalagang bagay na laging tinitingnan ng pandaigdigang merkado ng may matinding pag-iingat, ang policy direction at ang institutional stability. Kung ang bagong resulta ng politika ay magdudulot ng malalaking tax cuts na walang malinaw na pagkukunan ng pondo, pagpapalawak ng paggastos na walang karagdagang revenue, pagsisimula ng trade war, mga banta ng default, o tahasang pag-atake sa kalayaan ng mga institusyon, tiyak na tataas ang kaba ng mga investors. Ang pera ay likas na duwag sa kawalan ng katiyakan. Mabilis itong tumatakbo palayo sa mga lugar na magulo, walang malinaw na direksyon at pinamamahalaan ng mga politikong walang disiplina sa pananalapi. Nangyayari ito hindi dahil may paboritong partido o kulay politika ang merkado. Wala silang pakialam kung pula o asul ang manalo. Mas simple ang lohika nito na sinusunod ng mga investors. Ayaw ng pera sa isang magulong bahay. Kahit anong ganda ng kulay ng pintura ng bahay, kahit gaano kagarbo ang mga kasangkapan sa loob, kung nakikita ng mga bisita na may sunog sa kusina at laging nag-aaway ang mga may-ari, siguradong lalabas at aalis ang mga bisita dala ang kanilang mga pamuhunan. Ang tiwala ng merkado ay nakasalalay sa kaayusan. At ang patuloy na bangayan sa Washington ay nagbibigay ng malinaw na senyales na ang bahay ng pinakamalaking ekonomiya ay hindi maayos. Siyempre, may mga matitibay na checks and balances ang sistema ng Estados Unidos na hindi natin dapat kalimutan. Hindi basta-basta nasisira ang kanilang mga institusyon sa isang iglap. Nariyan ang Federal Reserve, ang matatag na Treasury Market Infrastructure, ang mga korte, ang Kongreso, at ang kanilang malawak na global alliances na nagbibigay ng suporta. Kaya dapat nating iwasan ang sensationalism, ang pag-iisip na parang isang election result lang ay sapat na para tuluyang burahin ang buong US economy. May mga shock absorbers ang kanilang sistema na pumipigil sa tuluyang pagbagsak, kaya nananatili silang matatag sa kabila ng mga paulit-ulit na krisis politikal at bangayan. Pero ang tunay na problema ng modernong US politics ay hindi isang solong kaganapan o event. Ito ay isang paulit-ulit na pattern na nakakasira ng tiwala. Matinding polarization, mga pangako na short-term lang ang epekto para manalo sa eleksyon, kawalan ng kagustuhang magbawas ng gastusin o magtaas ng buwis dahil hindi ito sikat sa mga botante, at ang mapanganib na paggamit ng fiscal crisis bilang political weapon laban sa kalaban. Kapag ganito ang kalakaran ng sistema, kahit gaano pa katibay ang barko ng ekonomiya, kung paulit-ulit namang binubutas ng sariling mga tripulante ang sahig nito, siguradong lulubog din ito sa paglipas ng panahon kung hindi aayusin. Ang mga halimbawa nito ay malinaw sa kasaysayan, ang mga debt ceiling confrontations na parang laro ng chicken, mga government shutdowns, banta ng matataas na taripa, at ang pangkalahatang policy uncertainty. Kapag hindi alam ng mga negosyo kung ano ang magiging tax policy, trade policy, immigration policy, o direksyon ng interest rate sa susunod na mga buwan at taon, mas nagiging maingat sila sa kanilang mga galaw. Pinipigilan nila ang pag-hire ng mga bagong empleyado at ipinagpapaliban ang mga malalaking investment. Ang pag-aalinlangan na ito ay nagdudulot ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya hindi lang sa loob ng Amerika kundi sa buong mundo na umaasa sa kanila. Ano ang direktang epekto ng kawalan ng katiyakan na ito sa mga Pilipino kung magulo ang US? Policy, pwedeng maapektuhan ang mga outsourcing contracts natin. Ang mga semiconductor supply chains na umaasa sa ating mga pabrika, ang defense cooperation, ang kumpiyansa sa pagpapadala ng remittance, at ang pagpasok ng mga bagong foreign investment. Para sa isang BPO worker na nagpupuyat sa night shift, hindi niya kailangang kabisaduhin ang US electoral map o intindihin ang mga komplikadong debate sa Kongreso ng Amerika. Pero kapag nag-cost cutting ang kanyang American client dahil sa takot sa kanilang sariling ekonomiya,
Siya ang unang makakaramdam ng sakit kapag nawalan siya ng trabaho. Dumako tayo sa ikatlong daloy, paano dadaan ang US fiscal crisis sa presyo ng bigas, gasolina at halaga ng piso. Para sa ordinaryong Pilipino, ang pandaigdigang krisis pinansyal ay hindi laging nakikita sa mga komplikadong chart ng Wall Street o sa mga nagbabagang balita sa Bloomberg. Nakikita at nararamdaman ito sa presyo ng isda sa palengke, sa metro ng gas station habang nagpapagasolina, sa patuloy na pagtaas ng electric bill at sa halaga ng laman ng grocery basket kada linggo. Ang macroeconomics ay nagiging buhay na microeconomics kapag umabot na ito sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipinong naghihirap pagkasyahin ang kanilang maliit na budget. Ang mekanismo kung paano ito nangyayari ay ganito. Kung tumaas ang US yields because of kawalan ng tiwala, pwedeng lumakas ng husto ang demand sa dolyar o magkaroon ng malawakang capital flight mula sa mga emerging markets tulad ng Pilipinas pabalik sa Amerika. Kapag nangyari ito, hihina ng mabilis ang halaga ng ating piso. At kapag humina ang piso, automatikong nagiging mas mahal ang lahat ng imported goods. Tayo ay isang bansang lubos na umaasa sa inaangkat na fuel o langis at isang malaking bahagi ng ating food supply chain ay sensitibo sa paggalaw ng global prices, gastos sa freight, presyo ng fertilizer at syempre ang mabilis na pagbabago ng exchange rate. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Noong 2024, iniulat ng Reuters na ang bansa ay nag-angkat ng humigit kumulang 4.8 million metric tons ng bigas, pangunahin mula sa Vietnam at Thailand. Ang patakaran sa bigas ay ginagamit upang balansehin ang kita ng magsasaka at presyo para sa consumer. Ayon din sa USDA reporting, ipinakilala ng Pilipinas ang isang quarterly price-triggered rice tariff system noong 2026 upang mapanatili ang balanse sa retail prices, kita ng mga magsasaka at pangkalahatang food security ng bansa sa gitna ng global volatility. Kapag humina ang piso, ang lahat ng inaangkat nating bigas na ito ay biglang nagmamahal. Siyempre, may mga punto ng lakas din tayo bilang isang bansa. May mga policy tools ang Pilipinas upang labanan ang mga external shocks. Maaari nating i-adjust ang tariffs, pamahalaan ng import timing, mag-ipon ng buffer stocks, magbigay ng fuel subsidies sa panahon ng matinding emergencies, gumamit ng monetary policy sa pamamagitan ng Bangko Sentral, at magbigay ng targeted social aid sa mga pinaka-nangangailangan. Hindi tayo helpless na bansa na naghihintay lang ng sakuna na tumama sa atin. May kakayahan at mekanismo ang ating gobyerno na pag-aani ng epekto ng mga pandaigdigang krisis sa ating mga mamamayan kung gagamitin ito ng tama at napapanahon. Pero narito ang limitasyon at ang tunay na panganib sa ating mga pulisiya. Kapag sabay-sabay na dumating ang problema, mahal na dolyar dahil sa US. Yields, mahal na langis dahil sa geopolitical tensions, mahal na freight costs, at mga climate disruptions sa mga bansang nag-e-export ng bigas, nagiging limitado ang kayang gawin ng ating gobyerno. Kung babaan ang tariff, matutulungan ng mga consumer pero masasakta ng mga lokal na magsasaka. Kung itaas ang tariff, matutulungan ng farmer pero tataas naman ang presyo para sa mga urban poor. Hindi ito simpleng laban ng mabuti laban sa masama. Ito ay isang napaka-komplikadong pagbabalanse na laging may nasasaktan sa huli. Ito ang matinding sakit ng isang bansang gustong panatilihing mura ang pagkain para sa mamamayan pero hindi pa sapat ang sariling produksyon upang tustusan ang pangangailangan ng lahat. Ang halimbawa nito ay araw-araw nating nakikita at nararanasan. Ang bigas sa hapagkainan, ang isda sa palengke, ang diesel ng jeepney na sinasakyan natin, ang LPG na ginagamit sa pagluluto sa kusina at ang kuryente sa bahay. Kapag tumaas ang global cost dahil sa kawalan ng tiwala sa US economy, parang may ipinapataw na invisible tax sa bawat pamilyang Pilipino, isang buwis na wala tayong kapangyarihang iboto, tutulan o takasan dahil nakabaon ito sa presyo ng mga pang-araw-araw na bilihin. Paano naapektuhan ang iba't ibang sektor ng lipunan dahil sa invisible tax na ito?
Ang middle class ay magsisimulang magtipid, babawasan ang pagkain sa labas o pagbili ng mga luho. Ang mga low-income family naman ay mapipilitang bawasan ang ulam o kalidad ng kanilang kinakain dahil hindi na kasya ang budget. Ang jeepney driver ay mapipilitang humingi ng fare hike para may maiuwing kita sa pamilya. Ang small business owner ay magtataas ng presyo para hindi malugi ang negosyo. At ang call center worker na may fixed salary ay biglang mararamdaman na lumiit ang halaga ng kanyang sweldo kahit na pareho pa rin ang numerong nakasulat sa kanyang payslip kada kinsenas at katapusan. Dumako tayo sa ikaapat na daloy, ang OFW remittances at BPO bilang ating mga pangunahing shock absorber, pero dapat nating laging tandaan na hindi sila bulletproof vest. May dalawang malaking panangga ang Pilipinas laban sa mga external economic shocks. Ang patuloy na pagdagsa ng perang padala ng mga OFW at ang lumalagong kita mula sa BPO industry. Sila ang nagbibigay ng kinakailangang dolyar sa ating ekonomiya. Pero kapag ang shock o krisis ay nanggagaling mismo sa sentro ng global demand, gaya ng ekonomiya ng Amerika, pati ang ating mga pinagmamalaking panangga, ay pwedeng tamaan ng matindi at humina ang bisa sa pagprotekta sa atin. Ang OFW remittances ay nagbibigay ng napakahalagang steady dollar inflow sa ating ekonomiya buwan-buwan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na nakakabayad ng tuition fee, nakakabili ng grocery, nakakapagpatayo ng bahay, at may nadudukot para sa mga biglaang emergency expenses. Ayon sa datos ng BSP, ang full year 2024 remittances ay kumakatawan sa 8.3% ng ating GDP at 7.4% ng ating GNI. Isang napakalaking haligi ng ating ekonomiya na nagpapanatili sa ating pagkonsumo kahit may krisis sa labas ng bansa. Sila ang nagpapanatiling buhay sa ating mga lokal na negosyo at pamilihan. Ang sektor naman ng BPO ay ang ating pangunahing export service engine. Isang napakalaking bahagi ng mga kliyente ng ating mga BPO companies ay nagmumula sa US at sa iba pang Western markets. Iniulat ng EBPAP na ang Philippine IT BPM industry ay nasa tamang landas upang umabot sa humigit kumulang 1.9 million direct jobs at makabuo ng USD 40 billion sa export revenues pagdating ng taong 2025. Ang mga trabahong ito ang bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino, nagpapaaral sa mga kapatid at nagpapasigla sa mga lokal na negosyo, restaurant at transportasyon sa paligid ng mga IT parks sa Metro Manila, Cebu at iba pang probinsya. May isang kakaibang punto ng lakas o money illusion dito na dapat nating suriin. Kapag humina ang piso dahil sa global volatility, ang remittance in peso terms ay pwedeng lumaki. Ang 500 dolyar na padala ay mas malaki ang nagiging katumba sa piso pagdating dito. Ito ang dahilan kung bakit minsan, habang kinakabahan ang mga economists at negosyante sa mabilis na pagbagsak ng exchange rate, may mga pamilya namang umaasa sa padala na lihim na nagsasabing, buti na lang tumaas ang dolyar. Mas malaki ang makukuha nating pera ngayon. Ito ay isang pansamantalang ginhawa sa gitna ng krisis na nagbibigay ng peking pakiramdam ng yaman. Pero hindi libre ang benepisyong ito. Kapag humina ang piso dahil sa global panic, tataas din ang husto ang presyo ng mga imported goods na binibili natin araw-araw. Ang extra peso na nakuha sa mas mataas na palitan ng remittance ay mabilis ding kakainin ng mas mahal na presyo ng bigas, gasolina, gamot, pamasahe at pati na rin ng tuition. Sa huli, ang purchasing power o totoong kakayahang bumili ng pamilya ay hindi rin lumalaki at minsan ay lumiliit pa nga dahil ang inflation ay mas mabilis tumaas kaysa sa nakuhang dagdag mula sa exchange rate. Ang akalang biyaya ay isa palang patibong ng imported inflation na bumabawas sa yaman ng bawat isa. Sa sektor naman ng BPO, kung magkakaroon ng matinding recession sa US o kung mapilitang mag-cost cutting ng malawakan ang mga kumpanya doon dahil sa fiscal crisis, pwedeng bumagal o tuluyang tumigil ang hiring dito sa atin. Kung sasabayan pa ito ng mabilis na paglakas ng AI automation kasabay ng economic pressure, mas magiging vulnerable ang mga entry-level voice jobs at simpleng tasks. Hindi naman agad mawawala ang buong BPO industry natin, pero siguradong magbabago ang quality at uri ng trabaho na available. Mas kakailanganin ang mga advanced skills
at hindi na magiging sapat ang simpleng customer service na nagpasimula sa industriya natin, isipin ang mga taong ito sa likod ng mga numero. Isang OFW sa Middle East na nagtitiis sa matinding init at layo sa pamilya para makapagpadala ng pera buwan-buwan. Isang call center agent sa Cebu na umaasa sa stability ng kanyang US healthcare account para mapakain ang pamilya. Isang pamilya sa Cavite na ang buong budget ay nakasandal sa halaga ng dolyar at sa sipag ng anak sa night shift. Sila ang mga totoong mukha sa likod ng mga macroeconomic statistics na ito. Ang mas mataas na remittance value ay maaaring magsilbing unan sa pagkonsumo, pero hanggang kailan ito sasapat kung ang presyo ng lahat ay patuloy na tumataas ng walang preno? Kung ang pandaigdigang krisis ay magreresulta sa pagbawas ng overseas hiring, magpapabagal ng US demand para sa ating mga produkto at serbisyo o magbibigay ng matinding pressure sa mga outsourcing contracts, mas magiging mahina ang ating cushion. Ang perang padala ay parang isang matibay na payong. Malaking tulong ito kapag umuulan at may ambon, pero kapag dumating ang isang malakas na bagyo ng krisis na may dalang hangin mula sa 4 na direksyon, mababasa at lalamigin ka pa rin kahit anong higpit ng hawak mo rito. Ang ating mga panangga ay may hangganan din kapag ang mismong sentro ng pandaigdigang kalakalan ang inaatake ng krisis. Ikalimang daloy, ang geopolitics. Kapag humina ang Amerika, hindi lang ang ekonomiya ng mundo ang gumagalaw at nayayanig, pati ang dagat ay naaapektuhan. Para sa Pilipinas, ang US crisis ay hindi lamang isang simpleng financial issue na pinag-uusapan sa mga bangko at boardrooms. Mayroon itong direktang koneksyon sa ating pambansang seguridad sa West Philippine Sea, sa ating pangkalahatang defense posture, sa ating ugnayan sa China, Japan, South Korea, sa ating posisyon sa ASEAN, at sa kaligtasan ng mga regional supply chains na nagpapanatili sa pag-ikot ng ating kalakalan at industriya sa buong rehiyon ng Asya. Ang American power sa daigdig ay nakatayo sa 3 matitibay na paa: ang kanilang walang kapantay na military capacity, ang kanilang higanteng economic strength, at ang credibility ng kanilang mga alyansa sa buong mundo. Kung ang isang malalang debt crisis o matagal na political paralysis ay magpapahina sa fiscal flexibility ng US, pwedeng direktang maapektuhan ang kanilang defense spending, ang kanilang mga overseas commitments, at ang tiwala ng kanilang mga kaalyado. Isang bansang walang sapat na budget at baon sa utang ay hindi makakapagpadala ng sapat na barko o eroplano para protektahan ang kanyang mga kaibigan sa oras ng matinding pangangailangan. Ika-6 na daloy, ang maling framing sa pagitan ng America Collapse at America Repricing. Bilang isang ekonomista, mas matalino at mas makatotohanan ang framing na ito. Hindi kailangang tuluyang bumagsak ang Amerika para masaktan ang buong mundo. Sapat nang magbago ang presyo ng tiwala sa Amerika kung ang mga global investors ay hihingi ng mas mataas na yield sa US debt bilang kapalit ng mas mataas na panganib. Lahat ng assets sa buong mundo ay automatikong nire-reprice: stocks, bonds, currencies, commodities, real estate, emerging market debt, lahat ay apektado at magmamahal. Ang pagtaas ng presyo ng pera ay mararamdaman sa lahat ng sulok ng mundo. Para itong isang landlord sa Manila na biglang nagtaas ng renta sa kanyang apartment, kahit hindi siya galit sa iyo ng personal, kailangan mong baguhin ang buong budget mo para makapagbayad at hindi mapaalis. Ang matagal na advantage ng Amerika ay pwedeng kainin ng kanilang short-term politics. Kapag ang bawat eleksyon ay nagiging referendum sa kanilang basic fiscal credibility, napapagod ang pandaigdigang merkado. Hindi laging madrama ang paghina. Minsan, ito ay isang slow leak lang. Mas mataas na interest, mas mahal na utang, mas kaunting fiscal space para sa mga proyekto, at mas mahirap na buhay para sa mga umaasa sa kanilang pondo at katatagan. Sa pagtatapos, ibalik natin ang usapan sa ordinaryong pamilyang Pilipino na ating binanggit sa simula. Ang 39 na trilyong dolyar na utang ng Amerika ay parang napakalayong usapan pang Wall Street, pang Congress, pang Federal Reserve. Pero sa isang magkakaugnay na global economy, ang malayo ay napakabilis na nagiging malapit
Ang bond yield sa New York ay pwedeng maging presyo ng gasolina sa Quezon Avenue bukas. Ang election fight sa Washington ay pwedeng maging hiring freeze sa BPO sa Cebu sa susunod na linggo. Ang fiscal panic sa US ay pwedeng maging mas mahal na bigas sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Pilipinas, ang pangunahing aral ay hindi pumili lang ng kampo at umasa sa iba na iligtas tayo. Ang tunay na aral ay magtayo ng sariling resilience, mas malakas na food production para hindi umaasa sa importasyon, mas matalinong energy strategy, mas diversified na kalakalan sa ibang bansa, mas skilled na BPO workforce na hindi madaling palitan ng AI, mas strategic na diplomasya, at mas malinaw na maritime policy. Dahil sa dulo, ang mundo ay hindi maghihintay kung handa ba ang Pilipinas o hindi. Kapag gumalaw ang Amerika, gumagalaw ang dolyar. At kapag gumalaw ang presyo, ang unang nakakaramdam ay ang pamilyang nagbibilang kung kasya pa ba ang budget hanggang katapusan.